Magandang gabi sa bawat isa. Amen? Pwede ba natin munang tingnan yung ating mga nasa left and right? Atin silang silayan muna. Ayan. Para naman medyo mas lalong gumaan yung nararamdaman mo sa gabing ito. Amen? Sa kabila ng iyong kapaguran, alam ko po, napakahalaga ng oras nyo. But you know what, church? No? Lalong nagiging mas mahalaga ang oras nito kapag ang araw na ito o ang oras na ito ay talagang pinagkalab natin sa Panginoon. Amen po ba yan? Amen. Mabuti bang Diyos? Amen. Sige, palakpakan natin siya kung mabuti siya. Amen. So, I do believe lahat po tayo ay handa na at atin nang hinayaan ng banal na Espiritu ang siyang magbungkal ng ating mga espiritu, ng ating mga puso ngayon. Napakadali kasing itanim ang Word of God no, kapag ang ating mga puso ay talagang nabungkal sa pamamagitan ng pagpupuri. Amen po ba yan? Amen. So, I believe that tonight, ang mensahe ng Panginoon ay talagang makakatulong sa inyo. Amen po ba? Okay, napakabuti ng Panginoon. No? Alam naman natin na ang isang Kristiyano ay talagang dapat every day of his life or her life ay lumalakad kasama ang Panginoon. Sino dito yung lumakad kanina kasama niya ang Panginoon? Naramdaman niyo ba yung presensya ni Lord kanina? Tandaan natin, hindi ibig sabihin meron kayo pinagdaanan kanina or may mga pagsubok tayo kanina na hinarap hindi na natin kasama. In fact, itong mga trials nito, ito yung magpapatunay na kasama natin ng Diyos. Amen? Kasi doon mo mararamdaman talaga na nariyan ng Diyos kapag meron kang pagsubok And then suddenly, magkakaroon ng kalutasan, no? Or kasagutan yung mga pagsubok natin pinagdaraanan. Amen po ba? So tonight, hindi ko na patatagalin ang ating tawagin ng lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng ating kapatid, Sister Joy. Palakpakan natin si Lord. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Nakikita po ba ako? Parang hindi. Wait lang ba, dito na lang ako yan. So, bago po tayo magsimula, no, tayo muna po yung manalangin. Yes, Lord Jesus, hallelujah, Panginoon, tunay nga napakadakila mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Panginoon, we welcome the Holy Spirit, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, itago mo ako sa iyong likuran. Alam ko, Panginoon, hindi ako karapat-dapat, Panginoon, pero dahil sa iyo, Panginoon, ay magagamit ako para sa ikakaluwalhati ng iyong pangalan, Panginoon. Gamitin mo akong tungtungan, Panginoon, upang maihayag ang salita, Panginoon. Gisingin mo ang bawat espiritual na naririto, Panginoon. Kayo po ang magpahayag, Panginoon. Alam mo yung pangangailangan namin spiritual, Panginoon. Lord, kayo po yung kumatagpo sa bawat isa, Panginoon. Kayo lamang, Panginoon, ang madakila, Panginoon, tanging mga salita mo lamang, Panginoon, ang mailabas sa bibig ko, Panginoon, at magkaroon nito ng bulay-bulay, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Panginoon, sa iyong kadakilaan, ikaw ang maluwalhati, madakila sa oras na to, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan. Bago po tayo magsimula, no, pakitignan muna po natin yung katabi natin. Yan. O, ngitian mo naman. Huwag mo naman ipagkait yung simpleng ngiti na pinagkaloob ng Panginoon sa gabing ito. No? Mabuti po ba ang Panginoon? Amen. Tunay nga po, no? At samahan niyo po akong magbasa sa Matthew 9:37 to 38 po. Sige po, samahan niyo po akong magbasa sa Matthew 9:37. Sige po, sabayan niyo po akong magbasa. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. So, 38 po. Idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Praise God po.
makikita po natin dito, no, yung binigay po na mensahe ng Panginoon is, the harvest is plentiful, but the workers are few. No? So tatalakayin po natin mamaya, bakit kaya marami naman palang i-harvest, pero but some workers are few? Bakit kaya sila kakaunti? No? And makikita din po natin sa Matthew 9:37-38, no? Sinabi niya po, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, nakapakaraming aanihin. Ang tinutukoy niya po dito, yung mga isa-soul win natin yung mga kaluluwa na nandyan lang sa paligid natin, no? And sabi niya, ngunit, meron pong ngunit, no? Kaya, doon po sa sinabi niya, ngunit, kakaunti ang mag-aani. So, yung statement po na ngunit, isa pong conjunction na kung saan parang kinokontra niya yung unang statement, no, na sinasabi niya, marami naman talaga, ngunit, meron pong ngunit So, kakaunti ang mag-aani. Ibig sabihin po nun, kakaunti lang yung active workers, no, na gustong magpagamit, gustong mag-harvest, no. And sabi po dito, the harvest is plentiful, but the workers are few. The harvest is ready, because but why workers are distracted? No? So sabi niya po, pumunta tayo dun sa kasi nung nagbakasyon kami sa Isabela, 'di ba farmers po lahat halos yung nakapaligid kina Brother June. And along the way, na dinadaanan namin magsimula Nueva Ecija, Tarlac, hanggang sa makapunta kami ng Isabela, makikita mo yung pagtatanim ay hindi biro, sabi nga po, no? And doon ko na-witness na ang daming ha-harvest, ang daming anihin, pero kakaunti yung manggagawa din. Isipin na lang po natin yung hectares ng palayan. Kung isa lang po yung mag-harvest, kakayanin po ba? Hindi. Kailangan po ng manpower. Kailangan pong magtulungan. Tama po ba? At sabi nga po, ready naman talaga yung i-harvest natin simulat sa fall. Tinanim naman ng Panginoon na nandun na yung mga harvest na yon. Pero nasa mga manggagawa lang kung bakit hanggang ngayon hindi napupunan yung mga upuan na bakante sa upuan sa tabi po natin, no? At titingnan natin, sabi niya, nung nandun po kami, 5:00 pa lang po, nangangamoy na yung sinaing ni nanay, ni nanang. Kasi maaga pa lang po, talagang nagsisimula na sila. No? Maamoy mo na yung amoy ng sinangag, yung pagkilos nila, at paggising mo, wala na sila. Mas mauna pa sila sa tilaok ng manok. No? Ganun sila ka-alerto. At kayo po ba naisip nyo na have you ever wondered why workers, especially farmers, no, na sinisimulan nila yung araw nila ng sobrang aga? No? Napaisip ba kayo, pwede naman palang hapon na lang, pwede naman takip siling para hindi masyadong mainit, no? Gumamit na lang ng pailaw, ganon. Pero bakit? Yung tipong pagkasikat pa lang ng araw, they are already in the field. No? Nasa palayan na sila, nasa bukid na sila, at ready to work. No? Ibig sabihin, talagang ready na sila pag nandun na sila, alam nila na magtatrabaho sila. No? Dahil alam nila, as a worker, na mahalaga ang bawat araw. Ang bawat oras, especially yung morning daw, nasisimulan mo na nagtatrabaho ka ng umaga. Pangalawa, hindi maghihintay ang ani. Naniniwala po ba kayo? Kasi yung ani, tutubo yan, lalago, baka dadating yung panahon. Kaya po pala, nag-research ako, nagtanong din ako, bakit yung mga butil ng palay, bigsan makita natin maliit na siya, naputol na, ganon. Napasobra po pala siya. So sa pag-ani, dapat may right, diba, right season din talaga, na kailangan pag matured na yung doon nanihin na. Kasi pag napasobra sa araw, sa bilad, maglalaglagan na siya doon sa grains niya. No? Wala nang maaani na maayos. Tapos pag pinasok doon sa machine, kung saan babalatan yung mga palay, magkakaputol-putol na siya. No? And masasayang lang yung dapat mapapakinabangan pa. And pangatlo is, daylight is limited. Di ba 24 hours po yan. Pero hindi po 24 hours. Lalo na po sa atin, araw lang po. Meron din pong gabi. No? So limited yung araw. They rise early, not because it's easy.
hindi po madali ang pagising ng umaga. Tama po ba? Sa atin nga, 7 a.m. lang nga yung call time, pero nalilate pa tayo eh. No? What more pa sila? As a farmers na kailangan 5 a.m. pa lang, gising na sila, ready na sila, nako-condition na sila. No? And sabi dito, but because they know the work is important. So yun. Hindi madaling gumising ng maaga, pero dahil alam nila na importante yung gagawin nila, pursigido silang tumayo. Na sa morning pa lang, umaga pa lang, ano na sila, parang meron na silang kalakasan kasi iniisip agad nila na importante yon. Dahil po sa Isabela, especially no, yung pinuntahan namin na kung hindi ka magtatim, wala kang kakainin. No? Kung wala kang i-harvest, hindi po uso doon yung bumili ng tingi-tinging bigas eh. Yung 1 kilo, 2 kilo, or araw-araw kang bibili. Hindi po. Sako-sako yun. Magtatambak talaga sila for year nilang kakainin. Eh kung tatamad-tamad ka, wala kang kakainin. No? And alam nila importante yun, essential yun eh. No? Marami ang ilan ay distracted dahil di po alam ang kahalagan, no, ng kanilang trabaho or pagkatawag to work in the field of the Lord. Yung tinutukoy po kasi dito na field po ng Panginoon yon, gawain ng Panginoon. No? Pagmamayari po ng Panginoon yon. At yung manggagawa na sinasabi niya doon, tayo po yun. So tignan mo, evaluate natin yung sarili natin. Tayo ba yung worker na nagpapagamit? Early pa lang, so eager na tayong magpagamit sa Panginoon? O tayo yung worker na sobrang distracted? No? Evaluate po natin yung sarili natin and God knows, no? Si Lord lang ang kayang makaalam kung alin po tayo doon. Kahit na i-justify pa natin ngayon magtaas tayo ng kamay, ang Panginoon pa rin po, no? And as a Christian, kailangan po natin mag-work sa fields ng Panginoon, sa field ng Panginoon. No? Hindi po tayo pipili kung saan po tayo. Ang Panginoon po ang magtatalaga sa atin. Parang yung may-ari ng anihan, hindi mo pwedeng i-request sa kanya, pwede dito lang ako sa may silong. No? Nakita ko po doon sa pinag-aanihan talaga walang silungan. Lahat pantay-pantay. No? Walang matanda, walang bata, walang mayaman, walang mahirap, lahat pantay-pantay na nagtatrabaho. At makikita mo talaga yung pawis nila, alam mo yan, hindi nila alintana yung init, hindi nila alintana yung pagod, kasi alam nila na yung tinatrabaho nila ay importante. Sana ganun din po yung mindset natin as a Christian, na kapag nagtrabaho tayo sa Panginoon, na para bang minsan dadating tayo sa point na parang sobrang pagod na, pero isipin natin napakahalaga ng tinatrabaho natin. At hindi po yun nasasayang. No? At sabi po dito, each day is another day or opportunity para sa atin po na magtanim. Magtanim ng kabutihan, magtanim ng salita ng Panginoon. And I remember po, no, napakapalad po ng church natin dahil inano ni Lord yung ministry or yung pinagkaloob niya yung house-to-house visitation sa Pulo. Alam niyo po ba, 3 bagay yung nakita ko doon na yun nga, nagtatanim ka. Tapos, i-water mo yung someone's faith. Tapos yung pangatlo, to harvest souls for the kingdom of God. No, yung una po, sabi niya, nagpahayag ka ng salita, nagtanim ka sa kanila. Akala mo wala lang, hindi lang siya nakinig, pero meron po. Sa ayaw at gusto mo, merong tutubo kasi nagtanim ka. No? Lalo na kung nadidiligan mo na follow up mo. No? At pangalawa po, sabi to water someone's faith. So ibig sabihin po, dun pa lang sa presence mo na pumunta ka doon, na ipahayag mo si Lord, yun pa lang po, nabigyan mo na siya ng hope at si Jesus yun. No? Na yung time na yun, hindi mo alam yung pinagdadaanan niya, yung sitwasyon niya. Pero makita mo parang yun na yung katapusan wala na silang pag-asa. Pero nung the moment na marinig na merong Lord na handang umako o tanggapin siya, no walang pag-aalinlangan. Sobrang sarap po sa feeling na makita mo sila. Yung iiyak na lang sila basta, ikukwento nila yung buhay nila, yung pagkakatiwala nila, no, yung kwento ng buhay nila. And wala naman po tayong ibang binibigay kundi wala tayong binibigay na religion, wala tayong binibigay na kahit ano. Sabi nga ni Pastor that time wala naman maraming dapat sabihin
Ang gusto lang natin, sabihin natin si Jesus. No? At ipanalangin lang sila. Dahil dun sa panalangin na yun yung magbibigay sa kanila ng hope na inahangad nila that time. At hindi yun aksidente. No? Naniniwala po ako doon. Yung pangatlo po is to harvest souls for the kingdom. Kaya nung nakita ko sila Brother Adonis that time na nakaupo, Lord, grabe, sulit yung pagod. Sulit yung pagsasakit ng balakang ko, sulit yung paglakad namin ng umuulan, sulit. Kasi merong dalawang kaluluwa na naupo sa upuan na yan. No? At naidala sila, mas mapalapit, mas magamit sila sa Panginoon. Kasi yung dalawang naupo na souls na nagpunta dyan, hindi sila basta-basta. Yung pinagdaanan nila, yung naranasan nila kay Lord, hindi din aksidente na narinig namin at maririnig po ninyo. No? Tulad ng kanilang testimony, hinog na hinog. Parang i-harvest mo talagang hinog na hinog, ready na ibigay para sa lahat. No? Para matikman natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Pero sa kasamang palad, no, nakakalungkot lang po, but sadly, no, many of us ay distracted. No? Bakit kakaunti yung mag-aani? Kasi some workers are distracted. Yung distracted na yon spiritually asleep. So tignan mo yung katabi mo, baka natutulog yan. Nakabukas lang yung mata, pero tulog na yan. No, tignan mo, baka pinapapak na yung ani. Hindi, wala na pala dito yan. Inisip na yung uulamin mamaya, yung kakainin, no? Yung pahinga sa bahay. Pero mapalad po tayo. Sa kabila po ng oras na to, pinili po natin na maupo dyan at hindi magpahinga lang. No? At sana po, hindi masayang yung pagpunta natin dito. Nagpunta ka na rin, gisingin mo na. Pati hindi lang yung physical mo, pati yung spiritual mo. No? At maging reason para tayo po hindi makapasok sa karyan. Alam niyo po ba, yung pagiging distracted natin, magiging reason kung bakit hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Na dahil lang abala ka sa ibang bagay, hindi mo napansin, naganap na yung pinaka-importanting bagay. Na-miss out mo. So tanongin mo yung sarili mo, gusto mo ba mapag-iwanan? Gusto mo bang masayang yung pagpapagal mo? No? So, ayusin po natin magtrabaho sa field ng Panginoon. Basahin po natin sa Mateo 25, yung mahaba po ito ito yung kwento ng talinghaga sa 10 dalaga, yung sa Matthew 25, 1-13. No? Sige po, basahin lang natin, tas mamaya pagbulay-bulayan natin siya. Ang kaharian ng langit ay mayahambing sa 10 birhen na kumuha ng kanilang mga ilawan at lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay mga hangal at ang 5 ay matatalino. Sapagkat nang kunin ng mga hangal ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nagdala ng langis. Ngunit ang matatalino ay nagdala ng langis sa mga lalagyan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang naantala pa ang lalaking ikakasal, ay inantok silang lahat at nakatulog. Subalit ng hating gabi na, ay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas kayo upang salubungin siya. Bumangon lahat ang mga birheng iyon at inayos ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat namamatay na ang aming mga ilawan. Ngunit sumagot ang matatalino na nagsasabi, maaaring hindi sapat para sa amin at para sa inyo. Kaya't pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili kayo ng para sa inyo. At habang pumupunta sila upang bumili, dumating ang lalaking ikakasal. Ang mga nakapaghanda ay pumasok na kasama niya sa piging ng kasal at isinara ang pintuan. Pagkatapos ay nabating naman ang ibang mga birhen at na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Ngunit sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Last po, no? Kaya maging handa kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw
o ang oras. No, praise God po sa salita ng Panginoon. Makikita po natin yung talinghaga ng 10 birhen na to or yung 10 dalaga. No, doon sa first po na sabi may 10 dalaga nga daw po na lumabas upang salubungin yung lalaking ikakasal. So yung lalaking ikakasal po yung Panginoon, no? Si Lord, si Jesus. And dun sa verses 2 to 4 po, sinasabi po doon, no, na bawat isa ay may dalang ilawan. Ngunit dun sa 10 na yon, yung 5 may extra na langis, yung isa ay yung 5 enough lang, wala silang extra, no? Parang pang sarili lang nilang ilawan yon. So, hindi nila ina-expect kasi na madedelay no? Parang ganon. At sa 5 naman po, naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal. Dito po, no, talagang napaano ako, no? Lord, eto ba yon? Yung time na yon na nabubuhay kami sa grace period na lang ng Panginoon. Kung saan dapat dadating na yung lalaking ikakasal Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, binibigyan pa tayong chance. No? Pero sobrang yung 5 yun na yung opportunity nila para ipakita, para magtrabaho, para i-work out. Pero sinayang po nila. No? At sabi dito, inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Yan, tignan mo, baka sa paghihintay na to, imbis na kumikilos ka na, gumagawa ka na ng paraan, baka nakatulog na yung spiritual life mo. Gising nga yung katawan mo, pero yung spiritual life mo, wala na. Aandap-andap. No, na, dun sa kasi sa salin ko, sabi niya, aandap-andap So, tignan mo yung spiritual life mo, baka aandap-andap. Kapag masaya, go. Kapag trabaho na, okay. No? Kapag may kailangan, go. Pero pag masaya ka, okay yung condition mo, wait lang. No? Tignan natin. Baka aandap-andap na yung pananampalataya na meron tayo, na yung magiging rason para mapasama tayo sa kaarihan ng Lord, o yun yung magiging rason din para mapag-iwanan o masaraduhan tayo. No? So, tignan natin. Baka spiritually asleep ka na. Hindi mo lang alam. So, imbis na kumilos yung 5 walang baon na extra langis, no? Nagpakampante sila. Lagi nga natin naririnig, malapit nang dumating. Pero tayo po, wala pa tayong ginagawa. Parang sinasabi, hindi. Naintindihan naman ni Lord Hindi. Marami pang bukas Pwede ko namang gawin bukas sabi nga po ng matatanda, gagawin mo rin naman bukas, ba't di mo pa gawin ngayon? No? So, kung binibigyan tayo ng opportunity, sino bang may hawak ng bukas? Sige po, sino po yung makakapagsabi ngayon dito na bukas gigising pa siya? Wala po, ni isa sa atin. No? At hindi din sila aware kung bakit naantala na 'di ba yung opportunity nila, pero hindi nila alam kailan yung pagbalik. Kasi kung alam lang nila gumawa na sila Pero hindi, nagpakampante kasi sila. No? Nakakala nila, makukuha nila sa please Lord, sorry. Pero pag dumating na po yung panahon, naharap tayo sa Panginoon. Kung ano na lang po yung nagawa natin, yun na po yun. No? So, yun yung pinakamasakit na gusto mo man ayusin, pero hindi mo na maayos. Kaya binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon para mapabilang sa workers niya. No? Na pasasahurin niya sa huli. No? At sinayang yung binigay na pagkakataon. So sabihin natin sa sarili natin, huwag natin sayangin yung pagkakataon na binibigay ng Panginoon sa bawat isa. Kung kailangan nga na na i-workout natin, hindi lang, kasi baka tayo masyado natin wini-workout yung faith ng iba. Ikaw hindi ka magsimbo, alam mo yon, masyado kang attentive sa spiritual life niya, samantalang ikaw hindi mo napapansin, napapalayo ka na. Hindi ka na pala nagtatrabaho sa field. Foreman ka na lang, titingin-tingin ka na lang pala, nandun ka, pero wala na pala yung pagkilos mo sa Panginoon. No? At so 6 po, dumating na ang lalaking ikakasal. Yun yung ito yung time na dadating na ang Panginoon. So ayaw naman natin na datnan tayo ng Panginoon na wala tayong extra langis o yung sinasabi na ginawa para sa Panginoon. No? Binigyan naman nyo kami ng kaunting langis, andap-andap na ang aming mga ilawan. Yun yung sinabi niya sa salin ko. So, salvation is individual po.
Hindi mo pwedeng sabihin, naging mabuti ka kay Lord yung pananampalataya, bibigyan mo naman ako para makapasok ako. Hindi po ganun. Binigyan po tayo, pinagkalooban po tayo ng tag-iisang libreng salvation, no? Kailangan lang po natin i-work out. Hindi mo pwedeng iasa, brother i-work out mo muna yung salvation ko. Sister, ikaw muna yung mag-ano ng faith ko. Hindi po ganun. Hindi po pwede nating iasa lagi yung faith natin. Kapag naghihina, aasa lagi tayo sa mga brothers and sisters. Mapalad po tayo na pinapanalangin tayo, ine-encourage tayo. Pero kailangan din po natin kumilos sa sarili natin. Hindi po pwedeng lagi tayo yung ine-encourage. Dapat dadating din tayo sa time na tayo naman po ang mag-encourage sa iba. Tayo naman yung mag-win. Hindi yung lagi tayo yung win-win. Hindi lagi yung tayo yung tinatrabaho. Kasi marami pa nga po harvest eh. No? Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Kailangan bantayan mo din yung sarili mo. No? Kasi kailangan tayo eh. Sabi nga, marami nga anihin eh. So idadalangin nga, sabi nga po kanina, no? Idalangin. Nung dun sa Matthew 9:38, no? Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihan na magdala ng mag-aani. So call to action. Alam niyo po ba that moment na binabasa ko to, naisip ko agad, eto yung prayer meeting. Hindi niyo lang po alam pero kasama kayo sa panalangin. No? Na ang bawat isa po sa atin ay magamit tayo na ma-harvest, mahakot lahat. Hindi lang po yung mga nandito, pati yung bawat pamilya po natin. No? Ang sarap kaya magpuri pag kasama mo nagtatrabaho ka, hindi mo na sila inaalala sa labas kasi nasa loob sila ng field. Kasama mo silang nagtatrabaho. Totoo po, di ba? Yun naman din po yung gusto natin, di ba? Makasama natin sila. At hindi lang tayo yung makinabang dun sa harvest. At hindi lang tayo yung makapasok. No? At dun po sa, sabi niya, 8, bigyan nyo naman kami, no? Aandap-andap na. So, secured po natin yung faith natin. Tignan mo, hindi pwedeng, di ba sabi nga po, walang maligamgam dapat. Dapat mainit. Wala rin malamig. So, tignan mo yung, faith mo. Baka isa ka na rin sa mga aandap-andap. And that time po, no, habang inaano ko to, sabi ko, Lord, napatigil ako eh. Lord, nagpray talaga ako, sabi ko, Lord, linisin mo yung puso ko, linisin mo yung kaisipan ko. Na every time dumadalo ko sa ministry mo, sa mga gawain mo, siguro, Lord, tulungan mo ko. I-correct mo ko na yung reason ko ng pagpunta, hindi dahil sa company, hindi dahil masaya, kundi dahil para magtrabaho sa'yo. Kasi ayaw ko pong masayang. No, yung pagpapagal na ginagawa ko, kasi sabi, individual. Baka mapag-iwanan po, nakakatakot mapag-iwanan, no? Sino po dito takot mapag-iwanan? Lahat gustong sumama? Lahat gustong sumama, pero kailangan lahat trabaho. Sabi nga po trabaho ayaw, pero sa bakasyon gusto. No, parang hindi po ganun ang Panginoon eh. Justice po ang Panginoon. Alam niya kung sino yung tunay na nagtatrabaho para sa Kanya. Kahit nasabihin mo pa nandun ka sa field, hindi mo maluloko ang Panginoon. Alam niya. No? At sabi po dito, no, bumili ng langis ang mga hangal. Dumating ang ikakasal na lalaki. Yung bumili sila, noon nandun na ang Panginoon, pag dumating na po yung Panginoon, kahit maglumpasay ka pa dyan, wala na. Kasi yun na yung time na i-justify na ni Lord yung ginawa natin eh. No? I-judge niya na. So, dun pa lang, niya na, alam niya naman kung sino yung trabaho. Ikaw, hindi kita kilala kasi hindi kita nakikita sa field ko nagtatrabaho eh. Ay, ikaw nakikita ko, umaga pa lang nagtatrabaho ka na sa akin at totoo ka. Alam po ng Panginoon yon, hindi po natin siya maloloko. No? Baka mabigla, sister, di ba, abak pa mo, magkain na ka. No? Pwede natin lokohin yung kapwa natin, pero ang Panginoon po, hindi. Hindi natin maluloko ang Panginoon. No? Doon pa lang, no? Kahit na binigyan na sila ng pagkakataon, pero pag sa huli na po, hindi na. No? Ayaw natin masayang. Nandun na rin naman sila. No? At I know na hindi aksidente na na-late yung groom. Binigyan kasi sila ng pagkakataon. Ganun na yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi alam niya may mapag-iiwanan eh.
Pero si Lord pa yung nag-wait para lang i-work out nila. Pero sinayang nila yung pagkakataon. No? And ayaw natin yung maging reason, yung pagiging, kasi yung naging reason dito dahil natulog sila. No? Nakatulog sila. So tignan natin yung sarili natin. Baka yung spiritual life natin, baka matagal ng tulog. Gisingin natin. Ano yung kailangan kapag yung mantika natutulog? Painitin. Ganon din po sa spiritual natin. Painitin natin. No? Lumapit tayo sa apoy, lumapit tayo sa source. No? Hindi pwedeng malamig ka na, tapos lalapit ka pa sa malamig. Wala na po. No? Maninigas na lang tayo dito na mangyayari. No? At dun sa sabi, no? Yun yung naging reason kung bakit sila nasaraduhan ng pinto. At ang pinakamasakit pa po dito, nung sinabi ng Panginoon na hindi nila kilala. Hindi niya kilala yung 5. Ang sakit po nun, no? I-deny ka ng Panginoon. Nakakala mo, ginawa mo yung best mo sa Kanya, pero hindi ka pala niya kilala. Kasi alam niya yung laman ng puso mo nung time na nagtatrabaho ka. No? At sabi po dito, no? Sinabi ng Panginoon, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw o ang oras man. Wala pong nakakaalam. Any moment, pwedeng dumating ang Panginoon. Tama po. Lagi natin naririnig yan. So, kailangan po natin maghanda. Lagi pa lang. Umaga pa lang, paggising pa lang, sabi kanina, di ba? Paggising pa lang, kailangan ready ka na. No? Ready to work ka na. Ibig sabihin, na-prepare mo na yung soul mo, hindi lang tong katawan na to na ginising mo. Pati kailangan yung kaluluwa mo, baka naiwan sa higaan mo, tumayo ka, no? So, tignan natin. If we want a plentiful harvest, we must begin early. Sabihin mo nga sa sarili mo, gigising ako ng maaga para sa Panginoon. No? Preparation and early action lead to abundance. Naniniwala po ba kayo? Na pag mas maaga ka nagtrabaho, mas marami kang maaani. At ngayon po yung sinasabi ng Panginoon. Hindi po ito tumutukoy sa age mo na mas early. Di ba may nagpaikot nga po ng question sa women's noon no? Kung may babalikan ka lang, lahat po tayo ang sagot natin kung sanang mas nakilala ko na mas maaga ang Panginoon. Binigyan na nga tayo ng opportunity ng Panginoon, ito na yun na i-workout natin. So huwag ka na andap-andap. No? Sinasabi dito ng Panginoon, mag-early action ka na. Kasi narinig mo na No? Huwag mo hayaan na manatili lang sa'yo, baka mabulok yan. Ipamigay mo para maraming makinabang. No? Huwag mo hayaan na, imbis na marami ka na harvest, sayang. Kasi kampante ka No? Na pagbibigay ka ng salita ng Panginoon, tapos nung nakita mo nandyan na, inugse mo na lang mo kasi gusto mo, may pamigay lang yung salita ng Panginoon, pero wala talaga dun yung puso. No? At kung gusto natin na maraming harvest, in spiritual walk po natin, no? Hindi lang yung gusto natin yung maraming kita, maraming laman yung savings bank natin, no? Na feeling mo secured ka kasi maayos yung bahay mo, pag bumabagyo, kala mo wala na natulo sa bahay nyo, di mo alam yung spiritual life mo, inang hinana, hindi pala secured, no? Hindi pala napapakain, napabayaan mo na, tulog na pala, matagal ng panahon. So tignan po natin na yung spiritual walk po natin sa Panginoon nakakapag-harvest po talaga. No? At we must start early. Seeking God first, praying and preparing our hearts so He can bless the work of our hands. Yun. Napakahalaga po na sa simula pa lang talagang na nakapag-pray na tayo, na-ready na tayo ng Panginoon, at para ma-bless ng Panginoon yung gawa ng ating kamay. Basahin po natin sa Mark 1:35. Sige po, sa Mark 1:35 po. No? Madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Umaga pa lang, sinimulan din ni Lord, no? Na humingi ng direction, ng kalakasan, ng mission, ng vision sa Panginoon. Na yung araw na yon masisimulan kasama siya
nalalakad siya kasama ang may-ari ng field. Kasi napakahirap magtrabaho na maaga ka nga, pero in-skip mo yung prayer, yung pakikipag-usap sa Panginoon, nagtrabaho ka agad. Hindi mo nga, tapos nung nasa kalagitnaan ka na ng trabaho, doon ka na mapaisip, hanggang saan yung aanihin mo sa araw na to, ano na yung, di ba? Parang pinagod lang natin kasi wala tayong direction eh. Wala tayong vision, mission that time. At sa mga fast food nga po, bago mag-start, talagang nagmi-meeting. O ito yung ano natin ngayon, target natin, volume ngayon, kailangan maraming tao sa lobby, kailangan hindi natatambakan yung basket, kailangan ganito. Kasi lahat po tayo may part. Pero kung ikaw hindi mo ginawa yung part mo dahil hindi ka nakipag-pray, hindi ka nag-meeting, hindi ka nakisali, eh yung trabaho ng iba, yung ginawa mo, kaya yung trabaho mo walang gumawa. No? Napakahalaga po pag may communication, especially sa Panginoon. No? Sa simula pa lang, no, si Lord po, in-start niya yung araw niya with prayer and purpose. Yan. No? Not with distraction. Lumabas siya eh. No? Kasi nanalangin siya. Kasi gusto niya masimulan ng Panginoon yung araw niya nakasama ang Panginoon, yung purpose niya. Yung layunin ng Panginoon, yung will ng Panginoon, no? At dito po, sabi po dito, no, kapag umaga pa lang sinimulan mo na ang araw mo kasama ang Diyos, we receive strength. Totoo po ba? Na sa umaga pa lang we receive strength pag sinimulan natin kasama ang Panginoon. Na para bang walang kapaguran. No, alam niyo po ba, araw-araw nagkakasama-sama kami sa ministry, pero parang araw-araw nare-renew yung kalakasan namin. No? Na para bang uuwi ka na wala nang bukas. Kasi gusto mo ma-harvest lahat. No? Pero pag kinabukasan po may gagawain, tatayo at tatayo ka. Excited ka. No? At sabi dito, we gain wisdom before we make decision. Ito po, napakahalaga din. Sabi nga po, di ba, we always ask wisdom from the Lord. Kasi kung tayo lang po hindi natin kakayanin yung bawat decision na pwede natin gawin sa mundong to. No? Pero napakapalad po natin na kapag pala sinimulan natin with purpose, with prayer, hindi lang tayo nakaka-receive ng lakas, kundi we gain wisdom from the Lord. No? And last po, sabi niya, we align our hearts with His mission, not our own, to win souls. No? Hindi po para sa sarili natin, kundi para sa Panginoon. Na alam natin sa araw na yon, yung araw na yon ay para sa Panginoon at hindi araw para sa'yo. Kaya yung mga lakad mo, may isasantabi mo kasi alam mo ang araw na yon para sa Panginoon. No? Na para bang ang easy na lang na tumanggi sa mundo kasi alam mo yung araw na yon para sa Panginoon. Pero kung alam mo na yung araw na yon, 50-50 tayo, Lord, umaga lang ako magtatrabaho pero yung gabi ako na yung boss, ako na yung mag-aano sa sarili ko. Hindi po ganun. Start mo na ng umaga, tapusin mo na hanggang sa gabi. No? Para maranasan natin yung tamang pagkilos, yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. At eto po ba, ano ba yung pumabigil sa atin? O yung nagdi-distract sa atin mga kapatid para magtrabaho o magpagamit tayo sa Panginoon? No? Siguro po yung mga pagiging abala natin sa mga bagay-bagay, no? Nung mga responsibilities natin, bilang nanay, bilang tatay, bilang estudyante, bilang trabaho sa mga company natin, no? Pero lahat ng bagay kapag sobra ay masama. No? So i-balance po natin. Kasi pag dumating ang Panginoon, kahit may dala naman sila pero wala lang silang extra. No? Baka may dala ka din. No, yung sahod mo, yung payslip mo, yung bills mo, no? Na mga achievement mo dito sa lupa, pero hindi yun enough para makapasok ka. May tinutukoy na extra. At yun yung mas mahalaga kesa dun sa dala mo. No? At sabi dito, pagiging abala, yung takot ba na magsalita, magkamali ka, ma-judge ka, ma-reject ka ng mga tao, hindi ka naman nandito para i-please sila eh. Nagagamit ka para sa Panginoon. Tama po ba? So, ang Panginoon hindi kayo i-judge. Kasama ang Panginoon nagtatrabaho ka sa Kanya, ibig sabihin, ang Panginoon ang may hawak sa'yo. No? At yung pagiging pagod ba natin, yung nagiging reason, yung burnout ba na nararamdaman natin? Malayo ka kasi sa source, kaya nakakaramdam ka ng pagod.
No? Isipin mo na lang, nangihina ka. Yung saksakan nandun, yung charger mo hanggang dito lang. Ba't di ka kasi lumapit? Isaksak mo. Tignan lang natin, di ka ma-full charge. Baka makapag-share ka pa ng wifi sa iba. No? Makapag-share ka pa sa iba. Yung kakulangan ng confidence o feeling unworthy tayo, remember, sino yung gumawa sa'yo. Doon pa lang. No? At sabi dito, technology at social media, masyado na kasi tayong nilalamon eh. Pero nakalimutan mo na yung alikabok mo, yung Bible mo na inaalikabok na kasi hindi nagagamit. Ako nga po, sobrang sayo ko, praise God, no? May case po yung Bible ko. No? And sana, ganun din tayo kung paano natin babad yung sarili natin sa social media. Ganun mas higit yung pagbabad natin sa salita ng Panginoon. No? Sa social media, mas stress ka mo po. At pag nag-post ka pa, mangumusta na lo. Bali yun epoka na isusunod. Oh, may stress ka mo. Kaya huwag ka na mag-social media. Ako po talaga, hindi ako pala post, hindi ako kasi, gusto kong, hindi na para sa akin eh. Gusto ko yung salita na lang ng Lord. Kasi may mga tao din akong pinagpipray. Ayoko yung maging reason yung social media ko para matisod sila, mag-isip sila, no? At yun pa yung maging reason para hindi sila makapasok. No? At maging maingat po tayo. Kung kailangan mag-detox tayo, 'di ba? Healthy yung detox na sinasabi na mag-diet ka o isali mo na sa diet yung social media mo, no? At sabi dito yung kasalanan natin o yung guilty kaya napapalayo tayo sa Panginoon. Bawa, kala mo yung nagtatrabaho ay yung may-ari ng field. Tas dahil may utang ka sa kanya, hindi ka na makapunta kasi kasalanan eh. Nagigilty ka eh. Hindi mo siya pinuntahan nung isang araw, hindi mo siya sinipot dun sa gawain. Kala mo yun na yung magiging reason para ma-delay din yung trabaho mo sa kanya, pero hindi mo alam, pinapatagal mo lang. No? Pinapahirapan mo palalo yung sarili mo, hindi mo alam yung may-ari ng field, dinihintay ka, sabik sa pagbabalik mo. No? At ready na yung i-harvest mo dapat. Kaso pinapatagal pa natin eh. No? So, yung pamilya, ito yung lagi natin nire-reason out kay Lord eh. Madalas, kaya hindi ka makalis sa bahay dahil sa pamilya bukod sa bahay. Basahin po natin sa Matthew 19:29, no? Na bakit ba yung isa sa mga matinding reason ng mga kapatiran at pumipigil o nagdi-distract sa atin para magpagamit sa Panginoon ay yung pamilya natin. Pero sinasabi po ng Panginoon, no, sa Matthew 19:29, at ang sino mang nag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, o mga lupa, alang-alang sa aking pangalan, ay tatanggap ng makasandaang ulit at nagmamana ng buhay na walang hanggan. Napakapalad po natin. Na hindi ibig sabihin po, iniwan mo yung pamilya mo, pinabayaan mo na. Sinasabi po ng Panginoon to. Dahil marami po sa atin na nagiging reason kung bakit hindi tayo makalapit sa Panginoon at magpapagamit sa Kanya dahil sa pamilya natin. Kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo nagpapagal, kaya tayo sobra-sobra kung kumilos dahil sa pamilya natin, dahil sa obligasyon. Pero sinasabi po ng Matthew 19:29 na maliwanag po, na hindi nasasayang pagpapagal natin. At walang bahay o pamilya ang iniwan, ang napabayaan. Mas sasagana po. And I remember po, no, nung pinapanood ko yung, alam niyo po ba yung Del Monte? Yung mga workers nila. Kahit po, ang tawag dito, ang sobrang mabusisi nung pagtatanim pala ng pinya, hindi basta-basta. Kasi mahabang proseso siya bago pala lumabas yung isang pinya. And dun sa interview ni Karen Davila, dun sa mga workers and yung may-ari, sobrang pinapahalagaan ng may-ari yung mga workers niya. To the point na libre sila ng bahay, hindi sila nagbabayad ng kuryente, ng tubig, wala silang hospital bill, tapos may libreng paaral sa mga anak nila. What more pa kung kay Lord ka magtatrabaho? Yung security na makukuha mo. Del Monte lang yon, paano pa ang Panginoon? No? Sabi ko, sobrang nakaka-amaze. Kasi maririnig mo yung kwento ng mga workers, sasabihin nila, nagtrabaho po ako sa Manila, nakapagtapos, pero bumalik pa rin po ako dito. Kasi wala pong kayang magbigay ng binibigay na benefits ng Del Monte.
Sana ganun din po tayo no, pag nagtrabaho tayo. Iisipin natin na walang ibang makakapagbigay ng benefits, 30-month pay, or yung bonus na to, maliban sa Panginoon. Higit pa doon. Kasi sinasabi ng Panginoon, di ba, doon sa 29, na makasandaang ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Walang hanggan, ibig sabihin hindi mo mabilang. No? Walang katapusan. Kahit na magtrabaho ka dito, kahit marami pang zero yan, kaya pa rin bilangin yan. Pero itong Matthew 19:29, hindi kayang bilangin. At mas higit si Lord dun sa Del Monte. Kaya ngayon po, parang ngayon na-appreciate ng mga Pilipino, no? Ay, sa Del Monte kayo bumili, patronize. Sana ganun din po tayo, no? Kay Lord ka umasa, kay Lord ka pumunta, kay Lord si Lord lahat. Kasi quality. No? At sigurado magbe-benefits ang bawat isa. No? And the Lord is calling His workers. Alam niyo po ba? Isa din sa mga reason kung bakit ayaw nadidistract tayo kasi iniisip agad natin yung pagod. Totoo po, walang hindi pagod sa atin. Itsura naman po, no? Napagod tayo, pero kanina na-renew na yung strength natin eh. No? And alam niyo po ba sa pagtatanim may hindi biro dahil maghapong nakayuko? Magsimula po umaga hanggang gabi, talagang nakayuko sila sa pag-aani. Yun po yung kinakatakutan ng mga tao o yung gustong mag-serve sa Panginoon. Bukod po sa pagod, ayaw kasi nilang magpakumbaba. Kasi sa pagtatrabaho sa farmers, kailangan mong magpakumbaba kahit masakit na. Kasi kailangan para makaani ka. Sino po dito yung willing magpakumbaba para lang makaani? Kakalimutan mo yung magandang figure mo para lang makaani ka ng marami. No? Wala na po. Yung paglalakad na pagbuntis, wala na po yun. Hindi mo naiisipin yun. Mas mabilis pa po ako maglakad sa kanila. Nakakalimutan ko mong buntis ako. No? Sana, ganun din tayo sa Panginoon, no? Hindi ko po tinataas yung sarili ko, pero sobrang blessed ko lang po na nararanasan ko yung pag-ibig ng Panginoon. No? To the point na nakakalimutan ko nga yung sarili ko. At ang Panginoon po yung pinafocus ko. Kasi, alam niyo po ba, pinangarap ko na pagsilang ko pa lang sana Kristiyano na ako. At mapalad, no? Na pinutol ni Lord yung course na yon. At sa oras na to, talagang nararanasan ko na kapag talagang nagtrabaho ka sa Panginoon, sobra-sobra pa. Higit pa dun sa ninanais natin. No? Sinasabi ng Panginoon is, the Lord is calling His workers. Tayo na magtrabaho, umaga pa lang. Not just physically, but most importantly, spiritually. Ready po ba kayo? Amen. Ready pa po ba? Baka tulog na ba? Ready pa po ba? Amen. Ready po tayong magtrabaho para sa Panginoon. Ang sarap kayong magpagamit sa Panginoon. Tama po ba? Amen. And let's shake off the distractions, open our eyes to the harvest na naghihintay po sa atin. Lahat po yan nasa paligid natin, no? At sinasabi po ng Panginoon na willing ka ba magpagamit? Sa Isaiah 6:8 po, sinasabi ng Panginoon, no? At sinabi niya na, sige po, basahin muna natin, dito tayo magtatapos, no? Sa Isaiah 6:8. Sige po, basahin natin sa Isaiah 6:8. Ayan. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sino nga hayop para sa atin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, no? At suguin mo ako. Sinasabi niya, Lord, here I am, send me. I want to walk with you. Gusto niyo po bang sabihin sa Panginoon yun nang walang pag-aalinlangan? Dapat available ka bago mo sabihin yun, bago ka mag-commit sa Panginoon. Baka dumating sa point na tatawagin ka na, wait lang. Hindi po pwede yun. So sinasabi ng Panginoon na willing ka ba na isugo niya? No? Sana po ang bawat isa maging tugon Lord, here I am, send me. And I am willing to walk with you. Mapurihan po ang Panginoon sa salita niya sa oras na to. Amen. Napakaganda nung mensahe nila. Alam niyo po,
Very timely, habang tumutugtog yung ating keyboardist, very timely. Sabi ko lang po sa inyo, sabi lang niya, yung sa chapter 9, verse 37 to 38, na the harvest is ready. Alam po gusto niya magtrabaho para kay Lord, tama po ba? Pero ang tanong isa lang saan ang pag-aani? Anong field? Anong sakahan? Kanino? Sakahan. Of course, kay Lord. Saang sakahan yan? Alam niyo po ba kung saan kayo naroon, yun yung harvest field. Yung sa trabaho niyo, sa business niyo, kaya nga dyan kayo dinala. Kaya sabi nung isang announcer, ang sabi niya, be a blessing in your workplace today. Yung ating mga kapatid, no, praise God, mapapurihan si Lord kahit nagtatrabaho sila sa mall, makita natin, no? In the long run, buong kasamaan siguro sa mall, mapupunta na rito. Amen ba yan? Walang imposible. Maaaring hindi rito, pero kay Lord. Amen po ba? Amen. So, palapakan naman na si Lord doon. And then, sino dito yung nagsasabi kanina? Yung Isaiah 6:8, no? Sabi, here I am, send me. Ayun ang sinabi doon, no? Ngayon, tatanungin ko lang, sino yung ready talaga na magpagamit kay Lord? Okay, last time, tayo po ay nagtanim sa pulo. Tama ba kina Sister Marley? And then, may na-harvest tayo, kahit na isang family lang yan, still naka-harvest tayo. And ang sabi ng Panginoon maliwanag sa Isaiah 55, ang sabi niya is that, hindi nasasayang ang bawat salita na naihahasik. That is the seed of God, yung word. Pag nasabi mo yan, hindi nasasayang yan, tutubo. Meron nga lang iba talaga na paghagis mo, how many days lang talagang tumubo. Meron namang iba, talagang ang tagal bago tumubo. Siguro nga, medyo matigas pa yung lupa. Hindi masyado nadidiligan. And isang bagay na ginawa is that after namin nag-evangelize doon, nabigay ng mga tracts. Simple lang, walang dapat ikatakot. Wala ka namang sasabihin eh. O, kahit sino magagawa niya. Ibibigay mo lang yung tracts. And then, kung meron kang kasama, pwede ba namin kayo pag-pray? Hindi na kami sinabi about Jesus. Pwede namin kayo pag-pray? Then we just pray. And then mismo sila na. Kasi natatakot tayo yung mag-share eh. Kasi maaaring magkamali ka, baka meron tayong ma-encounter na ganito, and so on, so on. And then, ngayon po, we are praying. Meron na naman tayong isang sakahan na pupuntahan. Ayan, para for you to know. Meron po tayong inihanda ngayon and we're praying for it. Dito tayo sa Maliwalo. Okay, this coming Saturday, magkakaroon ng house-to-house visitation sa tahanan ni na Brother Christian, yung bago natin kasama, and together with Sister Maybe. Okay? Nakausap ko sila last Sunday. At ang sabi nila, Pastor, magkakaroon ka ng problema, pero magandang problema. Sabi nila, kasi sa lugar pala nila sa Maliwalo, sad to say, wala pa palang pumupuntang Christian. Alam niyo kung ano mga religious group ang pumupunta? Saksi, Mormons, Seventh-day Adventist, Methodist, walang Christian. Ngayon, yung ibang kapatid niya, nakuha ng Methodist, nakuha ng Seventh-day Adventist. Imagine that, no? Sabi niya, Pastor, walang pumupunta doon. Ganun ba? Kasi alam ko meron tayong isang kaibigan somewhere on that place. Kaya hindi na ako pupunta dyan eh. Kasi meron na eh. So, pastoral ethics and church ethics, kung banda na yan sa kanila na dapat yan supposed to be. Pero, yun nga, along the way, nagkausap kami, pwede bang magkaroon ng crusade dyan? Pwede bang mag house to house dyan? Pwede mo ba kami samahan? Yes, Pastor, sasamahan ko kayo. Alam niyo ba, yung isang kapatid pala natin, Sister Maybe, siya po pala ay nagtatrabaho sa barangay ng Maliwalo. Sa praise God, di ba? Ang ganda na magiging natin. Kilala niya yung halos nakatira doon. Tama ba? So, ibig sabihin, God is giving us and showing us this instrument, no, to have access sa barangay na yon. So, imagine natin, may kasama na tayo ngayon. Kasama natin taga-barangay. Hindi pwedeng hindi tayo patuloy yun dyan. Kasi kasama natin barangay. So, sineset po, pinag-uusapan, we're just completing yung ating mga tracts na ipamimigay. No? And nakapag-ano na si Brother Roman, nakapag-order na siya. So, meron pa tayong siguro mga around nasa 30-something na yung tracts natin. So, we still have siguro mga around 50 pa yung kailangan natin para lang maipamigay yung ibang tracts na kay Brother Alex. So, maipamigay natin yung tracts na yan para sa ganon tayo na naman po ay magamit ni Lord.
On a simple way. On a simple way. Maraming benefit yan. Naglalakad ka, and then na-exercise ka, na-unwind yung kaisipan mo, bagong lugar. Di ba? Di ba? Sometimes nakaka-boring sa bahay. Tama po ba? So imagine mo yon, na-explore natin. And then, meron tayo na-encounter ng mga tao. Doon makikita ngayon, mas ano ka pa pala? Mas maganda pa yung kalalagayan mo compared to them. Who knows? Di ba? Who knows? Kasi sabi ni Lord, di ba, hindi natin alam, may mga angels na pinapadala sa atin. Tama ba yan? So, tayo pong lahat ay tumayo. Awitin natin to, no? Isang awitin na napakaganda po, no? Ang sabi ng awitin nito, ito, napakaganda. Kaya ito yung sinabi ni Sister Joy, no? Sabi niya, Pastor, backupan mo naman. Yan. So, this song, kay Michael, no? Sabi niya, early in the morning, you wait for me to rise. This is true. Hinintay ka ni Lord gumising or tumayo. In fact, God knows, kasi gigising ka na niya kasi hinintay ka niya eh. Ibig sabihin, God knows, gigising ka. Pero yung ibig sabihin, yung tatayo, yung lalakad, hinihintay ka lang niya, pero alam niya gigising ka. Yun ang isang bagay na napakaganda. Amen? I don't know, alam ko once pa lang nating inawit to. Inawit natin to once. Okay? Inawit na natin to ng once. So, napakaganda nito, itong awitin nito. And, kasi para sa akin, parang ano lang siya, parang for special number. Pero praise God, no? Tonight, no? Maawit natin muli to. Amen? So, ito yung ating i-claim this very moment na tayo po bukas ay gigising sapagkat hinihintay tayo ng Panginoon. Amen po ba? Sabi sa katabi mo, hinihintay ka ng Panginoon. Ayan. Bukas gigising ka. Amen. Sinong gustong gumising bukas? Sinong ayaw na? Amen. So, panghahawakan natin ito. Okay? Amen ba yan? Let's sing it with faith. Come on. In the morning, you wait for me to rise, counting down the seconds till I open up my eyes. I hear your invitation. You have been so patient. Lord, this is my reply, and I want to walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you. Minsan pa. By the quiet waters. Come on, church. You fill me with your peace. Through the darkest valley. Yes, Lord. I know that you're with me. The beauty of your presence fills me with assurance that you are all I need, and I want to walk with you and talk with
Come on, church. Yes, Lord. We want to talk to you, Lord. We want to hear your voice. Oh, we want to breathe, Lord. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathe and walk with you. Oh, we want to walk with you, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. With you and talk with you. Yes, Lord. Walk with you. Yes, Lord. Nawa, Panginoon, ito yung lagi naming naisin every day of our life, Lord God, na kung saan, Panginoon, Ika'y lagi naming makasama, Ika'y lagi naming maranasan, Panginoon. Lord, we hope and pray that tomorrow, sa aming pag-gising, Panginoon, Ikaw kaagad, O Diyos, ang aming kakausapin. Ikaw kaagad ang aming maririnig, Panginoon. Lord, Ikaw po magpasimula ng bawat araw sa aming buhay. At Ikaw rin ang magtapos sa bawat araw ng aming buhay. Thank you, Father God, because, Lord, hindi mo kami pinababayaan. Lord God, sa kabila ng aming katigasan ng ulo, sa aming mga paglabag, sa aming mga kakulangan, still, Lord, you are sufficient to us, O God. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong papuri, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan ni Jesus at lahat na magsabi ng Amen, Amen, Amen.